Ako po ngayon ay magbibigay ng aking reaction dito sa pinagsasabi ni Ron Samaniego, no? About sa mga Filipino doctors. Ito yung second part na aking reaction video. Ipagpaumanhin niyo po, hindi ko alam kung paano tatanggalin ah, yung anak sa likod, ano. So pero anyway, I respect Dr. Ron, I respect the child. Hindi naman tayo magsasabi ng ano dito. So let's go. Imbes sa parusahan nila, tanggalin ng lisensya, pagtatakpan pa nila. Meron doktor, saan ba yun? Sa New York ba yun? O sa California? Sabi niya, I don't believe in COVID, there's no COVID. Okay, pag ganyang doktor na sabing walang COVID, itong doktor na to hindi siguro doktor, hindi nag-aaral to. So, kumbaga sa schooling, hindi pumapasok, hindi updated sa mundo. Sabi niya, kahit i-risk ko yung lisensya ko, alam mo ginawa sa kanya ng medical board dito? Dahil sinabi niya yon, tinanggalan siya ng license. Which is true, which is right. Kasi kung hindi ka naniniwala sa COVID at ikaw ay doktor, napakadelikadong doktor niyan. Kasi kunwari isang pasyente COVID na at hindi mo tinreat as a COVID patient dahil di ka naniniwala, very unsafe doctor yon. So kung ako'y nasa Amerika na nagbibigay ng mga license sa board sa mga doktor, tanggalin ko talaga yan. That's good. At least talagang tama ang standard ng Amerika. Wow! Censorship at its finest! Hindi po yung censorship. Mas katanga-tanga naman ang mga Amerikano na matatalino dyan kung yung hanin nila hindi nila tatanggalan ng lisensya. Kung sino yung mga doktor nagsasabi ng totoo, pag ang doktor ay nagsabi na walang COVID, nagsisinungaling po yun. Dahil alam mo ng mga doktor sa buong mundo na may COVID virus, may COVID infection. Kung sino yung doktor na lumalaban, kung sino yung sumasalungat, ibaban. Dapat iban. Tama naman. Di ba? Si Dr. Ron, nagpa-practice sa Amerika. Alam niya yung standard sa ibang bansa. So dapat naiintindihan niya to. Platform tatanggalan ng lisensya. Very good. That's right. Grabe, no? Hindi yung grabe. That's correct. Hindi lang naman sa Pilipinas kahit dito nangyayari yan. Alam nyo, kung gusto nyo magpabakulam, ito sa mga doktor, bago ko malayo. By the way, kung hindi ko kayo pinipilit magpabakuna, pero bilang doktor, ang aking advice, magpabakuna kayo. Baka kayo makatsyempuhan ng COVID, wala kayong bakuna. At least may laban kayo, yung immune system nyo. Pero kung ayaw nyo magpabakuna, wala pong pilitan kasi katawan nyo po yan. We respect your decision. Okay lang yun. Mapunta sa bakulam ulit. Mahilig kayo sa fear-mongering, mahilig kayo manakot. O pag kayo nagkasakit, huwag kayo pupunta sa ospital, ha? Wala naman kami sinabi nun. Meron ba? Baka ibang doktor. Baka sa experience niya. So, let's go. Total, di kayo naniniwala sa amin, di ba? Huwag kayong pupunta sa ospital pag nagkasakit kayo, ha? Pero ewan ko lang kung sinasabi ng doktor yun, ha? Wala pa ako nadidilig na gano'n. Pero kung meron man, possible, sa dami ng doktor sa Pilipinas. So, pwede. Ikaw, Dr. Ron, kala mo hindi ka magkakasakit, ha? Pag nagkasakit ka, abangan kita. Bakit? Ito, ha? Kayo ba? Sinasabi ko ba? Kayo? Ron, kung magkasakit, sana wag siya magkasakit. Pero kung magkakasakit siya, pupunta kaya siya sa doktor sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas yan, kung naniniwala siya sa mga Amerikanong doktor, siguro by teleconsult na lang siya. Kasi siyempre, hindi siya naniniwala sa mga Pilipinong doktor eh. Kayo mga doktor kayo, pag kayo nagka-back pain, knee pain, shoulder pain, pag kayo napilayan, pag ako nagkaroon ng ganito at kailangan ko ng rehab, hindi ako pupunta sa clinic mo. No? Mahirap. Ba't ikaw ang may-ari? Ang daming rehab clinic sa Pilipinas, no? Hindi lang ikaw. Ng neurological symptoms o neurological problems, huwag kayong lalapit sa akin, ha? Hindi ako lalapit sa iyo. Lalapit ako sa mga doktor ng rehab. May mga doktor of rehab talaga sa Pilipinas. Merong mga mapapagkatiwalaang rehab center. Ba't ako pupunta? Ba't ako pupunta sa iyo? Magkita pa tayo dun. Murahin mo pa ako. Pero alam ko, hindi naman nagmumuna si Ron. Lalapit sa mga physical therapists, sinasabi ba namin yon? Tinatakot ba namin kayo?
Hindi, di ba? Kasi nga, everyone deserves proper healthcare. Tama. By the way, ano, sinabi niya doon sa isang ano niya, sa isang upload niya na ang mga doktor daw most likely magnanakaw. Sa akin ano, meron siyang rehab center dito na may HMO. Sa tingin ko, kung yun ang paniniwala niya, dapat hindi siya tumanggap ng HMO na affiliated kasi karamihan ng mga health medical organization na papatakbo niya mga doktor. Eh kung ang mga doktor ay magnanakaw, bakit siya nakikipag-deal sa mga magnanakaw? So hindi ko alam kung meron pa rin siyang HMO na accredited, ina-accredit niya. No? Pero ako sa tingin ko, pagbalik niya ng Pilipinas, tanggal niya yung mga HMO sa ano, yung mga card holders. Everyone deserves to be treated. Correct. I agree. I agree with you. Kasi nga yun ang sinumpaan ko. O, sinumpaan mo, sinumpaan ko rin. I treat. Kahit ikaw magpating ka sa akin, i-treat kita. No bias. Siyempre, ako ay doktor. Kahit magkasakit ka, kung pupunta ka sa akin. Yun ang sinumpaan ng mga doktor na gaya nyo rin. Pero kayo, wala kayong respeto sa sinumpaan ninyo. Doon ka mali. Kasi kung kausap mo, kasinungalingan yun. Malaking kasinungalingan yun. Kasi ako nirespeto ko ang mga pasyente ko, nirespeto ko ang mga tao. Even yun, nirespect kita. Kahit mo, di ano resulta ng masama sa'yo. Yun ang difference natin eh. Kasi Hindi, ano ba difference natin? ako may prinsipyo ko, kayo wala. May prinsipyo ko. Kung akong tatanungin mo, siguro ang prinsipyo ko, mas matindi kaysa sa'yo, wala akong kaaway. Ikaw, na false information ka pa, ilang beses kang na-label. Ako ba na-label ng DOH o nino mga vloggers dyan? Hindi. Dahil ang prinsipyo ko, mataas. I respect other people. Ewan ko sa'yo, bakit ka hinihate ng maraming tao dito? Minsan, examine din natin yung mga ugali natin. Yung prinsipyo nyo yun nababayaran. That's wrong. I think that's already, kasinungalingan yan. Kung ako tatanungin mo kasi ako kausap mo ngayon. Kasi syempre ang kausap mo pang doktor. Ewan ko lang yung iba kung ano sasagot. Pero sa akin, it's a big lie. Yun ang difference natin. Ang difference natin, sa iyo maraming galit, sa akin, siguro meron, di ko lang alam. Pero sa iyo, alam ko maraming galit sa iyo. Ako hindi nyo ko kayang bilhin. Hindi kita kayang bilhin, hindi ako bumibili ng tao. Yun ang kagandahan. Hinahanapan nyo ako ng mali, hindi nyo ako mahanapan. Ako, ayoko magsalita, pero based on my readings, sabi nila, nagsasalta ka daw ng misinformation. Sabi nila yun. Totoo ba yun? Kasi nililabel ka nila, misinformation daw. Hinahanapan nyo ko ng pangit na nangyari sa buhay ko, hindi nyo ako mahanapan. Malinis ako mga tol, malinis ako. Parang tayo, malinis din ako. By the way, I have only one wife. Ewan ko lang sa inyo dyan, sa Amerika, wala akong divorce, hindi ako nakapag-divorce. Ewan ko lang, kung divorce ka, basta ako, mahal ko asawa ko. So, hindi ko alam kung divorce ka ba o hindi. Wala kayong makikita baho sa akin. Diba? Kung gusto nyo ako i-discredit by... Actually, yung baho mo, hindi ako nagsasalita nito ibang tao. Pinanggagalingan ka daw ng misinformation. Character assassination, wala kayong makikita. Sabi mo sige, I believe you. Kaya nga hanggang pangungutya na lang kayo hanggang name calling na lang kayo, di ba? Kasi wala kayong makitang baho. Ito kaming ayaw magpabakulam. Ayaw nyo magpabakuna, go ahead. Hindi ko kayo pipilitin. Kasi nyo yun gusto nyo yun. Mahirap man magpilit at mapilit kayo, matsyempohan kayo ng reaction pa. Kasi possible yun na magkaroon kayo ng reaction sa bakuna. So walang pilitan. Dapat, sarili nyong konsensya. Option namin yun. Choice namin yun. Tama. Kung ayaw na. Anyway, kung ayaw nyo magpabakuna, we respect you. Pero kami nagpabakuna, i-respect nyo din kami. Kasi ikaw, nagalit ka sa mga nagpabakuna
tayo magpabakulam. Kayo, kung gusto nyo magpabakulam, choice nyo rin yun. Hindi Correct. namin kayo pinipigilan. Ay, kayo, pag kayo nagpabakulam, huwag kayong didikit sa amin, kasi baka mahawa namin kayo. Pag kayo nagpabakulam, ay nako, siguraduhin nyo na, sa bahay na lang kayo, kasi baka mahawa pa kayo sa labas, kasi nagpabakulam na kayo. Pag kayo magpabakulam, huwag kayong papapa-hospital pagka kayo nagkaroon ng blood clots, ha. Pag kayo nagpabakulam, huwag kayong papapa-hospital kapag kayo nabaog, ha. Pag kayo nagkaroon ng allergic reaction, ha, huwag kayong magpapa-hospital, ha. Sinasabi Hindi 100%. Totoo yun. Hindi 100% safe. Meron talagang magre-react. Okay? ba namin yun? Dinidiscriminate ba namin kayo? Never. Kayo, hindi rin namin dinidiscriminate. Pero siguro yung gobyerno, di ko alam. Hindi naman ako taga-gobyerno. Never, di ba? Hindi kami sasalita ng gano'n. Pero kayo, ang gusto nyo, discrimination. Kasi nga, sinimula ng administrasyon ng Pilipinas naman discriminate. In fact, tinatawag yung anti-vaxxers. Yun, mga government officials, hindi kami. Doktor kami. Is there such a thing as anti-vaxxer? Ayaw lang namin sa bakulam ngayon. Hindi, kung Pero karamihan anti-vaxxer sa amin, na bakulam. kung anti-vaxxer ka, ibig sabihin, ayaw ng bakuna. Yun lang ang masasabi ko. Yung mga na-vaccinated, na gusto ng bakuna rin, pro-vaxxers, ganun lang yun. Kumbaga sa Kristo, kung ayaw mo kay Christ, anti-Christ. Kung gusto mo ng Kristo o God, pro-Christ. Alam na nung bata pa. Di ba? Lintik na yan, yung bakulam na yan, hindi ba tumataas ang cases ng autism? By the way, yung bakuna po, ito kasing, ang pinag-usapan natin, COVID vaccination. As of this time, hindi natin masabing may autism. At saka sinabi din ng mga studies na yung bakuna hindi related sa autism. Anyway, kung may papapakitang study si Ron, hindi okay lang. We respect that kung talagang totoo. Pero as a doctor, siguro ignorante ako, hindi ko alam yan. Pero kung pag-uusapan natin COVID vaccination, hindi ka pa magkakaroon ng autism siguro niya, pambata yun. Sa buong mundo, at karamihan ng may autistic na anak, yung mga kayang magbayad, yung kumpleto sa bakuna. Hindi nyo ba napapansin nyo? Hindi. Ikaw, napapansin mo, siguro tinuro sa inyo sa PT mo. Sinimulan ninyo sa injection sa mga batang lalaki, lalo sa mga batang lalaki, sinimulan nyo magkaroon ng autism ang mga bata. Kasi sino ba ang mandarigma? Pakita mo nga yung study na yun, basahin ko. Yung autism and vaccination. Hindi pwedeng kwento, kailangan basa talaga. Yung research paper. Kasi ngayon, nagsasalta ka, mahirap maniwala eh. Wala ka namang kinokot na journal. So, as of this time, hindi ako naniniwala. Pero pag may mapakita si Ron, niniwala ako sa'yo. Lalo yung mga lalaki, no? Sino bang nagiging warrior? Sino bang nagiging army? Sino bang nagiging military? Karamihan, di ba, lalaki? Correct. Gusto nyo patahimikin yung mga lalaki o bawasan yung number ng lalaki na pwedeng lumaban. Di ba? Paano babawasan? Through injection, through vaccination, autism? Hindi ka nakuha doon. Sorry. Kaya gusto nyo magkaroon ng autism. Una-una, kung ikaw ay normal na tao, hindi mo gagamitin ang siyensya para makabuo ng autistic children. Okay? Bilang medical doctor, bilang matinong tao, bilang matino na organization, bilang matino na manufacturer, hindi mo i-aim ang autism. So hindi ko alam kung anong pinanggagalingan ni Ron dito, kung saang libro ng medicine niya nakuha. Sabagay, hindi naman siya medicine. Kaya kung medicine ang pag-uusapan, kung sino man nanonood sa inyo, I am sure mas maniniwala kayo sa akin. Ako ay medical person. Okay? At ako ay nag-research din. So, between PT and medicine, nasa inyo kung kayo na kayo gusto maniwala. Kung ang usapan ay medicine. Pero kung ang usapan dito ay rehab, sasaludo ko kay Ron. Talagang wala akong binatbat pag mga rehab. Super galing ni Ron yan compared sa akin. Pero kung medicine, mas maniwala siguro kayo sa akin. Sinimulan nyo, pinabakunahan. Bakunahan yan, 5 in 1, 10 in 1. Di ba? Pero bang 10 in 1? Sa kaya napupulot yung 10 in 1? Wala akong alam na 10 in 1.
Siguro 3-in-1 meron. Maliit na nakita ko 3-in-1. Diyos ko po, noong unang panahon wala naman 3-in-1 eh. Wala naman 5-in-1 eh. So I'm ignorant na may 10-in-1. Baka meron na hindi ko alam. Pagpasensyahan nyo, hindi ko po alam lahat. Pero kayo ngayon, 5-in-1. Katamaran. Kagaguhan. By the way, ang pagbabakuna po, pag sinabi ng pediatrician na magpabakuna yung anak nyo, pabakuna nyo. Kasi yan ay inaral. Kung may sinagsasabi ng mga tao na huwag ipabakuna ang anak nyo, malaking kalokohan po yun. Kawawa ang mga anak nyo.